Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga diyan sa online. Ah, Binabati ko na rin po kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Dahil napakabilis po ng panahon, di po ba? Parang kahapon lamang nung nag-preach ako rito last Sunday ng December 2024, di ba? Yung kung paano natin haharapin yung 2025. Pero ngayon, eto, patapos na naman ang 2025. Sana kasabay nito matapos na rin yung problema ng ating bansa. Di po ba? Ayan. Dahil po ngayon ay December na, kaya ang hinanda ko pong topic ay para sa Kapaskuhan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at maiksi lang po ito dahil may congregational meeting pa tayo mamaya. Hello. Ayan. Ayan po. Kaya po ang sermon ko ngayon o preaching ay pinamagatan kong ano nga ba ang Pasko? Ayan. What is Christmas all about? Atin pong muling balikan ang kahulugan ng Pasko. Maaari nga iba sa inyo narinig na ito, pero di po ba meron namang mga bagay na masarap ulitin kung napapanahon at nare-repress ang ating kaalaman. Ayan, bago po natin umpisahan, kayo po iniimbitahan kong tumayo para basahin po natin ng sabay-sabay yung ating teksto na hango sa Luke 2, verse 10 and 11. Sabay-sabay po nating basahin. Luke 2, verse 10 and 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Tagalog version po. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Panginoon, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat po sa katiyakan ng inyong salita na muli naming pag-aaralan at pakikinggan. Kami po ay humihingi ng gabay sa inyo upang pawang katotohanan lamang po ng inyong salita ang aming marinig. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong kalooban. Bilang tagapagsalita po ay bigyan ninyo ako ng karunungan, kalinawan at patnubay upang maipahayag ko ang katotohanan ng inyong salita ng may kapangyarihan at kababaang loob. Maraming salamat po at naway ikaw lamang, Panginoon, ang aming maparangalan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ayan. Ano nga ba ang Pasko? Ayan. Bago po natin siguro sagutin to, gusto ko lang balikan po muna natin kung saan nagmula yung pagdiriwang natin ng Pasko. Kailan nagsimula kasi di ba, wala naman tayo matatagpo ang word na Christmas sa Biblia. Ayan. Ang Christmas po, ang Pasko ay nagsimula noong December 25, 336 AD. Ayan. Noong mga panahon na yan, hindi pa po tinatawag na Christmas. Wala pang katawagan dyan. Pagdating lamang po ng 11th century, galing po yan sa Old English na Christes Mass. Yan ata yung pronunciation dito. Na ang ibig sabihin po ay Mass of Christ. Yung Mass, ito po yung Misa, yung Eucharist celebration, at yung Christes referring to Jesus Christ. At bakit naman po naging December 25 ang Pasko? Dahil alam naman natin na marami nagsasabi, hindi naman ito ang
tunay na date ng kapanganakan ni Jesus. Ganito po yan, nung panahon na yan, panahon po yan ng Roman Empire, na ang mga Romano nung panahon na yon ay naniniwala kay Sol Invictus. Ito raw po ay the unconquered son. Ayan, at naniniwala sila na itong si Sol Invictus ay pinanganak noong December 25. Dahil yung mga panahon na po na yan, ang December, sa Europe, parang mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. Kaya siguro napakadilim nung mga panahon na yon. Kaya tuwing sisikat ang araw o yung liwanag, pinaniniwalaan nila na ito ay dala ni Sol Invictus. At meron pa po silang festival na ginagawa. Ito po yung Festival of Saturnalia. Ito po ay week-long celebration of joy and gift-giving in honor of Sol Invictus. Kung matatandaan nyo po, yung mga panahon na yan sa Roman Empire, ang emperor noon ay si Constantinople. At ayon po sa kasaysayan, si Constantinople ay nagdeklara na sa buong kaharian niya, Kristyanismo ang magiging pangunahing religion. Kaya po ang mga Kristiyano noon naging malaya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya siguro kanilang sinamantala yung pagkakataon na yon sa pagkakadeklara ni Constantinople, sinamantala yon at sila ay nagpahayag. At itong gawain ngayon ng mga pagano, marahil sila po ay sumasama rito, nakihalubilo sa selebrasyon na ito. Pero ang ginawa nila ay nagpatotoo na si Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Kaya marahil ang selebrasyon ng unang Pasko ay evangelism explosion. Ayan. Pinakilala nila na si Kristo ang tunay na liwanag, na tunay na anak ng Diyos, nagkatawang tao, nabuhay, nakapiling ng mga disipulo, naghirap at namatay, at muling nabuhay para sa kapatawaran at kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. At ginamit na rin nga nila ang December 25. Pinoclaim nila na ito na yung birth of Jesus Christ para pagtibayin na Jesus Christ is the true light of the world, not just the sun that rises, but the sun who redeems. Ayan, at sa paglipas po ng maraming taon, naging isa natong pangunahing selebrasyon ng mga Kristiyano. At nagkaroon na nga ito ng mga iba't ibang simbolo. Merong mga parol, Christmas tree, Christmas light, at kung ano-ano pang mga traditions ang ginagawa natin at nakikita natin. At ngayon nga, halos commercialized na ang Pasko. Kaya ngayong araw po na ito, babalikan natin ano nga ba ang kahulugan ng Pasko. Ayan. Ano nga ba ang Pasko? Sa talatang ating binasa, sinabi ng anghel ay, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita. Kaya pwede po natin sabihin na ang Pasko ay magandang balita na galing sa Diyos. Christmas is God's good news. At tayo makakaasa, hindi po fake Diyos yan. Dahil yan ay galing sa mensaheng mula sa Diyos, hindi sa tao. Ayan, sa loob po ng 400 years, naging tahimik ang Diyos. Pagkatapos po ni Malakay, di po ba Malakay ang huling book ng Old Testament? 400 years po ang pagitan ng Old Testament and New Testament. Ayan. Noong mga panahon na po na yon, wala ng propeta na naghahatid ng kung ano ang nais ng Diyos sa kanila. Wala na pong naririnig ang mga Hudyo tungkol sa Diyos. Wala nang mga propetang direktang nagsasabi sa kanila na ito ang nais ng Diyos na ginagawa nila. Kaya po ito ay panahon ng kahirapan at halos kawalang pag-asa ng mga Hudyo sa paghihintay ng kanilang Mesaya. Pero isang gabing madilim at tahimik, ang anghel ng Diyos
ay nagpakita sa mga pastol at nilahad ang magandang mensahe na galing sa Diyos. At ito nga po ang mensaheng pangako ng Diyos, hindi lang sa kanila, kundi para rin sa lahat ng tao. At ang mensahe pong ito ng Diyos ay ang kasagutan o katugunan sa tunay na malalim na pangangailangan ng sangkatauhan. Answers humanity's deepest need, ito po yon. Minsan, inaakala natin na ang karangyaan at maraming pera, mga material na bagay at pagiging matagumpay natin sa ating karir ang siya nating pangunahing pangailangan. Pero hindi po ang mga ito. Ang tunay nating pangunahing pangangailangan, hindi pera, hindi tagumpay o material na bagay, ang pinakamalaking pangangailangan natin ay ang kaligtasan mula sa kapahamakan na dulot ng ating kasalanan. Ang tunay nating pangangailangan. Kaya nga po ang magandang balita ng Diyos na hatid ng Pasko ay ang walang hanggang liwanag, pag-asa at kaligtasan sa buong sangkatauhan. Ayan. Pangalawa po, sinabi ng anghel, ang magandang balitang ito ay magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya po ang Pasko ay dakilang kagalakan para sa lahat ng tao. Christmas is a great joy for all people. Ang mensahe ng anghel ay hindi para lang sa piling tao lamang. Ang kagalakan nito ay para sa lahat. Ang mensahe ng Diyos ay sinabi ng mga anghel sa mga pastol. Bakit sa mga pastol? Hindi sa mga hari o sa mga kilalang tao. Upang ipakita ng Diyos na ang magandang balita ay para sa lahat, kahit sa mga pinakamababang uri ng tao. Kasi po ang mga pastol ay tinuturing na mababang uri ng panahon na yon. At kuminsan ito ay tinatawag nilang marurumi at makasalanan. Kaya sa kanila po, sila ang unang nakarinig ng balita upang ipakita ng Diyos na ito ay para sa lahat. Ang kagalakang hatid ng Pasko ay para sa lahat. Hindi mahalaga ang katayuan mo sa buhay, kundi ang mahalaga ang nilalaman ng inyong puso. Ang kagalakan ng Pasko ay hindi higit pa sa ating kalagayan. Ayan. Joy greater than circumstances. Kaya hindi po natin kinakanta dapat yung ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ayan. Sapagkat ang tunay na kagalakan ng Pasko ay hindi po nakabase sa relasyon natin sa tao o sa mga natanggap nating regalo o mga bonuses o mga party na ginagawa natin, mga dekorasyon ng mga nagagandahang ilaw na akala natin nagpapasaya ng kapaligiran o mga pagdiriwang na ginagawa natin. Ang lahat pong yan ay mga pansamantalang kagalakan lamang. Ang tunay pong kagalakan na dala ng Pasko ay ang katotohanan na kasama natin ang Diyos. Sabi po sa Mateo 1:23 na ang isisilang na sanggol ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Kaya po ang tunay na kagalakan natin ay hindi kung ano ang meron tayo, kundi kung sino ang dumating para sa atin. At wala ngang iba kundi ang anak ng Diyos na dumating para sa atin. At yan nga ay si Kristo Jesus. At ang kagalakan po niyan ay walang hanggan. Walang hanggan ang kagalakan dala ng Pasko. Ang kagalakang ito ay hindi pansamantalang saya, kundi ito ay walang hanggang. Ang kagalakang ito ay ang malalim na katiyakan na mahal tayo ng Diyos at ito ang pangakong buhay na walang hanggang sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po sa John 3:16, alam na alam natin to, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan.
Ang kagalakan ng Diyos ay hindi nawawala. Ito ay kagalakan na hindi kayang agawin ng mundo, sapagkat ito'y nakaugat sa kaligtasan dala ni Kristo. Ano nga ba ang Pasko? Ayan. Una po, ang Pasko ay magandang balita na galing sa Diyos. Pangalawa, ang Pasko ay dakilang kagalakan para sa lahat ng tao. At ang pangatlo po ay, ang Pasko ay tungkol sa tagapagligtas na dumating. Christmas is about the Savior who has come. Sinabi ng anghel, sinilang ang tagapagligtas, siya ang Kristo, ang Panginoon. Sa Matthew 1:21, ganito po ang sinabi ng anghel sa panaginip ni Jose. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang Pasko po ay alam na alam natin ay tungkol kay Jesus. Kaya lang minsan, nakakalimutan natin na ang Pasko ay si Kristo. Dahil tayo ay nakatuon lamang sa pagdiriwang nito. Kaya naglalagay tayo ng mga dekorasyon sa ating bahay, Christmas lights, Christmas trees, at kung ano pang inaakala natin na simbolo ng Pasko na para masabing meron tayong spirit of Christmas. Nakatuon ang isip natin kung sino o ano ang dapat na regalo, saan lugar ang pwedeng puntahan para i-celebrate ang Pasko, ano ba ang dapat ihandang pagkain sa Noche Buena. Parang last week lang, nag-trending yung 500 pesos Noche Buena at pinag-uusapan sa social media. Anyway, hindi po masama na paghandaan ng mga ito. Pero huwag lang tayo dito nakafocus. Meron lang po akong gustong i-share na sulat. Ito po ay isang sulat na galing kay Kristo. Letter from Jesus. Ito po ay katang-isip na nagsulat, pero hango sa tunay na buhay at pangyayari. Hindi ko po alam kung sino yung nagsulat nito o kung saan nagmula. Basahin ko po. Ito po ay nakasulat sa English pero pinatranslate ko sa Tagalog kay Google. Sulat na galing kay Jesus. Minamahal, muli na namang dumating ang panahon ng aking kaarawan. Noong nakaraang taon, nagkaroon sila ng malaking kasayahan at tila gagawin nila muli ngayong taon. Ilang buwan na silang naghahanda, namimili, nag-aayos, at halos araw-araw ay may mga anunsyo tungkol sa nalalapit na pagdiriwang ng aking kaarawan. Nakakatuwang isipin na kahit isang araw sa isang taon, may mga taong naaalala ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila marami ang nakalilimot sa tunay na diwa ng pagdiriwang. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking salo-salo, ngunit nakakalungkot isipin na hindi ako inimbitahan. Ako ang dapat na panauhing pandangal, ngunit nakalimutan nila ako. Naghanda sila ng matagal, ngunit nang dumating ang araw, iniwan nila ako sa isang tabi. Tahimik akong pumasok at tumayo sa isang sulok. Ang lahat ay nagiinuman, nagtatawanan, at masayang nagdiriwang. Biglang dumating ang isang lalaki na nakasuot ng pulang kasuotan at ang sabi, ho, ho, ho. Nagsigawan ang lahat at ang mga bata ay nagtakbuhan patungo sa kanya at sabay sigaw ng Santa. Pagkatapos, nagsimula siya magkwento ng mga katawa-tawang bagay na hindi mo pa naririnig. Para bang siya ang panauhing pandangal at ang buong pagdiriwang ay parang sa kanya. Sa huli, lumisan ako nang walang nakapansin. Ngayon, ako naman ang maghahanda ng isang piging.
isang dakilang salo-salo na hindi pa ninyo nararanasan. Hindi ko pa sasabihin ang araw, ngunit nagsisimula na akong magpadala ng mga paanyaya. Magkakaroon ng puwang ang lahat ng nais dumalo at maglalaan ako ng isang upuang pandangal sa bawat isa. Kaya't maghanda ka, sapagkat darating ito bilang isang malaking sorpresa. Marami ang maiiwan sa lamig dahil hindi nila tinugon ang aking paanyaya. Ngunit kung sasagot ka ngayon, ilalaan ko ang iyong lugar at isusulat ang iyong pangalan sa gintong titik sa aking dakilang aklat ng mga panauhin. Lubos na pag-ibig, Jesus. Kaya may mga nakaka-relate po ba sa mensahe na ito, sulat na ito? Anyway, pakatandaan po natin na ang Pasko ay tungkol kay Jesus at ito ay birthday niya. Di po ba kung birthday na isang tao, dapat siya yung ating nireregaluhan. Kaya ano ba ang pwede natin iregalo kay Jesus ngayong Pasko? Kaya eksakto po, meron tayong happy birthday Jesus. Kaya pwede po nating tayo maki-join dyan dahil ito ay para sa mga sinusuportahan nating misyonaryo. Ayan. Sabi po sa Micah 6:8, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ayan, ito po isang bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Ito ay pwede nating regalo kay Jesus. Ayan, ang sentro ng Pasko ay si Jesus. Hindi mga dekorasyon, hindi ang ating tradisyon, at lalong-lalo na nga po, hindi si Santa Claus. Pangalawa, si Jesus, siya ang Kristo, ang katuparan ng pangako ng Diyos. He is the fulfillment of promise. Sabi po sa Micah 5:2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. At ang pangako ng ito ay natupad isang gabi sa isang sabsaban sa Bethlehem. Isinilang ang isang sanggol. Gaano katagal sa tingin natin, ang Diyos kailanman ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. At hindi lamang siya ang ating tagapagligtas, siya rin ang ating kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. At siya ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Ang sanggol sa sabsaban ay hindi ordinaryong bata. Siya ay Diyos na nagpakababa, na nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi po siya dumating na para lang magturo ng kabutihan, kundi dumating siya upang magligtas, magpatawad, magbigay ng pag-asa at bagong buhay. At siya ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na ang pangako ng Diyos ay natupad sa katauhan ni Jesucristo na dumating na may banal na layunin upang tubusin, ibalik, at ipagkasundo tayo sa Kanya. Ayan. Christmas remind us that God's promise was fulfilled in the person of Jesus Christ, who came with divine purpose to redeem, restore, and reconcile us to Him. Ayan, okay po. Ayan, nasagot na natin ang tanong na ano nga ba ang Pasko? Kaya ano naman ang magiging tugon natin sa mensahe ng Pasko? Ayan. Unang tugon po natin, sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ito po ang bungad ng anghel ng Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong matakot kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sa ating bansa, sa buong mundo, huwag tayong mangamba dahil kasama natin siya.
Ang kanyang presensya, ang ating kasiguruhan, siya ang ating pag-asa, siya ang ating kagalakan, at maging ng ating tunay na kapayapaan. Pangalawa, tanggapin ng personal ang mabuting balita. Sapagkat ang sanggol na sinilang ay para sa lahat, para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Pero hindi po sapat na alam lang natin ito. Kundi ito ay kailangan tanggapin natin ng buong puso ang mabuting balitang ito sa pamamagitan ng pagpapasakop natin kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pangatlo po, ibahagi ang mensahe at kagalakan na tanggap. Ayan. Ang mga pastol ay pumunta, tumingin, at pagkatapos ay nagbahagi. Ganito rin po sana tayo. Ang Pasko ay hindi lang pinagdiriwang, kundi ito ay pinapahayag. Kaya po sa inyong mga gagawing selebrasyon, ang una ninyong ibibida ay si Kristo. At ang hatid niyang magandang balita. Ayan po. Kaya po sa mundong puno ng masamang balita, narito ang pinakamabuting balita. Mahal tayo ng Diyos, lumapit siya sa atin, at niligtas niya tayo. Ayan. Bilang pangwakas po, ayan, sabi ko sa inyo, maikli lang. Ang Pasko ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ay mensahe ng mabuting balita, ang pagliligtas ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng tao. Ang anunsyo ng anghel ay hindi tungkol sa panandaliang kasayahan, kundi sa kagalakang walang hanggan na nagmumula sa kaligtasan. Ang mabuting balitang ito ay para sa lahat ng tao, sapagkat ang kapanganakan ni Kristo ay kaloob ng Diyos sa buong mundo. Kaya sa English, Christmas is more than a festive occasion. It is the proclamation of God's saving work in human history. The angel's announcement was not about fleeting happiness, but about eternal joy that springs from salvation. This good news is for all people, because the birth of Christ is God's gracious gift to the whole world.